Hello, good day everyone. Let's welcome back to my vlog. This is Lalin Busy Suit. Today, may share ko naman sa inyo na aking niluluto na isang meatball spaghetti sauce. Pero yung ginamit ko dito is lahat fresh as in fresh talaga. fresh as me. So, well, anyway guys, dito mayroon tayong tomato, fresh talaga. Islit ko lang yung kanyang likod and then magboil lang ako ng tubig. Pagkatapos na nagboil na yung ating tubig, ilalagay lang natin yung ating fresh tomato para po maano natin siya, easy peeling. Kasi mas maganda yung tomato na ilagay mo sa sauce pag wala siyang skin, kasi yung skin niya as in yung parang plastic. So for me, it's not really good na mayroong skin yung ating tomato pag gawin natin siya na like spaghetti sauce or any other sauces. So, yan yung the best way para mabalatan natin yung ating tomato is to put in a hot water. After na imilagay na natin, natanggalan natin, pero titingnan nyo kasi, yung mag-split na siya, tapos, yung dahan-dahan na siyang mag-fill up, tanggalin nyo na siya sa boiling water, and then ilagay nyo po siya sa icy cold water para hindi magtuloy-tuloy lang yung pagluluto niya, otherwise magiging soft at saka hindi na maganda yung tomato nyo. So, tatanggalin lang natin yung kanyang balat sa top running water, o diba maganda siya, easy lang na balatan. Pagkatapos ko na binalatan yung aking tomato, I will take out the seeds kasi ayaw ko talaga yung seeds sa any other cooking ko na ewan ko, basta hindi ayaw ko talaga yung seeds. So after na natanggalan natin yung seeds, na natin siya, hiwa-hiwain na natin siya ng maliliit para easy cooking din natin siya mamaya. So, well, anyway guys, balik na tayo. So, hiwa-hiwain lang natin siya ng maliliit para easy cooking din. And then, pagkatapos, na-cut natin siya ng maliliit, isit aside lang natin siya and ready for our cooking. So, wait lang natin yung the next steps. Lang tayo dito. Magmamarinate ng ating minced beef. Pero yung marinated ko na minced beef is very easy lang. Lagyan ko lang siya ng white pepper, salt, onion powder, garlic powder, at saka yung a little bit of paprika and a little bit turmeric powder, and then i-mix well lang natin siya ng maigi. I-mekos lang natin siya ng maganda para mag-absorb yung lahat ng flavor na nagay natin. And then pag gusto nyo, pwede nyo rin siyang ilagay sa fridge for marinated para ma-marinate yung inyong meat, or otherwise ilalagay nyo na siya gawing bowl. Sa akin, dinire ko na siya kasi I have really no time kasi meron pa akong mga ibang gawain. So, dito magpainit lang tayo ng ating kawali. Lagyan natin siya ng oil and then lagay natin yung ating meatballs. Ipa-fry natin siya hanggang maging golden brown, and then pagkatapos isisit aside lang natin siya. So, kailangan yung maging gentle dito sa paggawa ng pag-fry ng inyong meatball kasi minsan nababasag siya. So, you need to be very gentle to be able to lagaan yung parang makit nyo yung niya, yung shape niya, di ba? Mabilisan lang naman na iba-brown yung inyong meatballs. Pagkatapos na mag-brown na natin siya, and then iset aside lang natin siya, di ba? So, kailangan lang na gawin natin step by steps. Pagkatapos magka-cut lang tayo dito ng ating leeks, kasi yung ginamit ko dito is leeks na at saka mayroon din tayong onion. So, i-brown lang natin din ito siya in a very low heat para mag-caramelize sila ang lahat talaga, kasi yung lahat ng ginamit ko dito is fresh. But anyway, pagluto na silang lahat ng sauce natin mamaya, i-blending natin yan. So kaya not to worry anyway, di ba? Ipo-puree natin siya, but not totally na i-puree nyo, kasi yung ibang bata naman talaga ayaw nila na totally yung parang puree na talaga yung sauce, diba? So get ready lang natin yung ating mga ingredients. Then anyway, meron lang ako mga konting advices sa inyo kasi I don't know, I've just learned this from sa ibang mga yung ibang mga
chef or sa mga matatanda, mas lalo na sa mga matatanda. Yung onion pala is kailangan natin tanggalin talaga yung ano niya, yung root niya talaga, kasi it makes the yung parang naging bitter daw yung yung onion at saka yung middle part niya. So pag pag hindi na talaga totally fresh yung onion nyo, kailangan nyo talagang tanggalin yung middle part niya, yung parang yung maliit pa niya, di ba? Is about to na yan minsan, yung parang mag-grow na siya minsan. So kailangan tanggalin nyo yan. At saka yung root niya talaga, tanggalin nyo talaga yun lahat. So andito, maggayak din tayo ng ating capsicum. Meron ako dyan na green, red, at saka yellow. So, it's up to you guys kung ano yung gagamitin nyo. At saka gumamit din ako ng zucchini kasi yun nga yung aim natin dito is para makakain yung mga bata ng vegetables without them realizing it na merong vegetables. Kasi alam niyo naman yung mga bata, pag nakikita nila yung niluluto mo na merong vegetables, ayaw talaga nilang kainin. So, the way na mapakain natin sila ng vegetables is to hide in our sauces, diba? So, yan guys, hiwa-hiwain lang din natin siya ng maliliit para ma-caramelize din natin yung ating capsicum, kasi yung capsicum is almost like the same as onion na mahirap siyang i-caramelize, diba? So, kailangan talaga natin na you need to be really patient and able to like spend time para magiging masarap talaga yung ating niluluto. So, by cooking is not by rushing, but it's about time consuming and efforts and everything para makagawa tayo ng napakasarap na pagkain. So, diba? Nagcharo santos naman ng iyong lola. But anyway, guys, it's really yummy and it's so delicious. So, i-watch nyo na lang muna yung aking mga ginagawa. But anyway, I just want to have a mega love shoutout sa lahat ng aking mga followers, sa aking mga subscribers, sa mga nanonood ng aking videos, especially sa aking family na always nag-help sa akin at saka to help me na, brought up my video at saka panoorin. So, well, anyway, thank you guys for the support. Without your all help, I can't be able to pursue my dreams as a small vlogger, di ba? Pero kahit small vlogger lang tayo, rin tayo, di ba? Na nag-i-income din tayo kahit papano, di ba? So, wag laging mawala ng pag-asa. Just keep on striving kasi as what I've always said, the road, it might be really long and rough, but by the end of that road, if you conquer it, there is always a bright side, and you really be thankful that you get into that, diba? So at the end of that road, there always a reward and a blessing. So just keep on striving. Walang mawawala sa atin pag tayo, diba? Nag-hard work tayo or naghihirap tayo, diba? But the end of the day, we need to think that, behind all those hard work and determination, meron din tayong reward. So, wag mawala ng pag-asa. Wag mawala ng pag-asa. Darating din ang ligaya, diba? Kanta lang yun, pero if you really think about the meaning, it's really, really, it's beautiful. Tama ako, diba? So, well, anyway, balik na naman tayo dito sa ating pagluluto. Naggagayak na ako dito ng ating yellow capsicum is to make a color. Pero by the end of the day, hindi naman natin makikita yung kulay na yan sa ating sauce, but then the flavor alone itself, it creates the color. Tama, diba? So yan lang guys, wala na akong atang masasabi. Diba? So, just keep on watching, and I'm just shutting my mouth at the moment and watching the rain kasi today is Saturday, is the 4th of May 2024. Is the first rain na meron siyang thunderstorm na dala. At saka medyo malamig din guys. Kaya naka-hoodie ngayon yung inyong lola, diba?
So dito, magagayak na tayo ng ating green capsicum. Medyo nagmamadali na yung lola nyo dito. Ay hindi, video lang yan. So, dito mayroon din tayong isang carrot. Sige, grate lang natin siya para easy cooking din, di ba? Kung wala kayong grater, pwede nyo rin siya na gamitan ng chopping board lang at saka knife. I-mince nyo lang. Pero kung meron na naman kayong grater, is much better na gamitan nyo ng grater para talagang manipis siya at saka talaga, yung parang mabilisan ba. But well, anyway, sa lahat ng bagay naman, di ba? Kailangan lang natin talaga na maging resourceful in every way. So, di ba? So, English na naman yung lola nyo. And then, mag-grate din tayo ng isang zucchini, di ba? Para masarap. So, andito, gagamitin natin yung kawali natin na ginamit natin kanina na nag-fry tayo ng ating meatballs. And then, lagyan na, mag-add tayo dito ng about 2 tablespoons of butter. Medyo marami-rami siya, but then, it gives a burst of flavor, di ba? So, i-melt lang natin yung ating butter, and then ilagay lang natin yung ating leeks at saka yung ating 1 onion. And then, lagyan natin siya ng salt at saka cracked black pepper. At saka i-fry natin ito in a very low heat hanggang magkaramilay siya. So, but anyway, pag nag-half cook na yung inyong onion at saka yung inyong leeks, saka nyo ilagay yung inyong capsicum at saka yung carrots, yung inyong mga leftover, yung mga other vegetables para maluto nyo sila ng sabay-sabay. Para talagang lumambot sila at mag-disintegrate sa ating sauce. Ang importante guys na so yan na guys, ilagay na natin mawawala yan, talagang mag-melt yan para hindi makita ng inyong mga anak. Silang lahat hanggang talagang mag-totally lambot na talaga siya. Kailangan talaga natin na palambutin in a very low heat. It takes time talaga. It takes time and more effort. Pero talagang napakasarap. So, ayan na guys. After about maybe an hour na na sinimere ko siya dyan. Pero once in a while, kailangan nyo siyang balik-balikan at saka isi-stir nyo para talagang magpantay yung luto niya. And then, mag-add tayo dyan ulit ng cracked black pepper at saka salt for more flavoring. And then, pagkatapos niyan, na natin siya. Ilagay na natin yung ating fresh tomato. And then, lulutuin talaga natin sila hanggang mag-disintegrate na yung ating tomato. Yung parang talagang nag-melt na siya. So, then pagkatapos yun, kung gusto nyo siyang i-puree, gamitan nyo siya ng blender. Pero pag wala naman talaga kayong ganun, it doesn't matter naman, diba? So, well, anyway, pagkatapos na ready na siya, saka na natin ilagay yung ating meatballs. And then, pagkatapos niyan, it's ready to serve na. So, maglaga lang kayo ng pasta, whatever pasta na gusto nyong gamitin, or otherwise, i-bake nyo siya, lagyan nyo siya ng cheese sa taas, and then isi-serve nyo na siya. It's really yummy and so delicious, guys. So hopefully